Hala, panic mood si Risa Hontiveros at si Laila de Lima. Hala! Hala! Manood tayo kay Atty. Tipasio. Panoorin natin to. Ang gandang panoorin. Maganda na kayo ng maraming popcorn dyan. Panoorin natin to. Ma-desisyonan o ma-resolve yung constitutional or purely legal question. Although the Supreme Court is, as a general rule, not a trier of facts. Hindi po kapwedeng magbigay ng ebidensya sa Supreme Court. Appeal yan eh. Or kung meron kang certiorari, etc., pure questions of law. Pero minsan, hindi mo mai-separate yung fact, yung factual basis for the resolution of a purely legal question. So, nagkakaroon ng Brandeis Doctrine. Ibig sabihin, pwedeng tignan ng Korte Suprema yung facts para madesisyonan yung question of law. Oh. So, Alam nyo, yung expanded, alam mo, Jubes, hindi ko nga maintindihan this kay Manang Laila eh. Kasi ang ilusyon niya siya ay legal expert. hindi po ba binago na kaya niya yung batas? Baka ganun na ho nangyayari. Sabi ng mga netizen. Sabi niya, ba't pag si Ma'am Laila ang nagsasalita, parang iba na yung batas kesa dun sa dati niyang inabutan na batas. Baka in her mind, she is in another universe. Ilusyon siya na nasa isang universe siya. Parang yung Marvel universe, di ba? Parang totoo. Oh, Lima. Parang totoo. Baka nasa ibang universe ka, madam? Diba, may multiverse yun. Yung mga DC Comics, yung Marvel, baka ang tingin niya sa sarili niya ay superhero siya. As super heroine. Hindi yung heroine na kuwan ha, na yung hinihitit ha. Oo, iba yun. So, Heroine, feminine ng hero. Baka akala super heroine siya at yung batas ay hindi nag-a-apply sa kanya or mas matalino siya sa Korte Suprema, mas magaling siya sa konstitusyon. Ibang attitude nitong taong ito eh. Mali po yun. Kailangan matuto rin siyang sumunod sa batas ng Suprema. May mga ganyang mga tao, yung mga illusions of grandeur. Nakala nila sila ang pinakamatalino sa mundo, pinakanakaalam ng batas, the rules do not apply to them. Marami po mga dilawan na ganyan, katulad ni Risa Hontiveros. Yan. Ako, sorry po. Oh. Marami. Ang dami dyan. Yung mga membro ng Quadcom, meron silang illusions of grandeur. Masyadong narcissistic. Hindi nag-a-apply sa kanilang kahit anong batas kita kung mag-aas. Si Abante. Diba? Masama po yan. Masama po yan. Pagka sumobra po yan mga kasama, mga kaibigan natin sa gobyerno na narcissistic, mental health problem po yan. In other words, baka lumalabas na nasisiraan na po kayo ng ulo. Hindi ko sinasabing si Laila. Although may mga times yata, base doon sa mga nakuha naming mga ebidensya sa house, medyo nasirang ulo niya sa pag-ibig. Parang ganoon, naloloko sa pag-ibig. Attorney, nasabi nila yung mental health eh. Sabi ni Vice President ng PhilHealth, covered na raw po ang mental health. Ay, tignan natin. Ang galing. Yung mga ibang mga nasa Tanungin natin sila. prosecution. Opo, Waway. Sabi ni Vice President Waway na wala na tayong magiging problema kasi covered na ng PhilHealth ang Ay, si mental Vice health. President Waway, napakasikat niya na. Opo. Oo. Nagkaroon pa nga ng kanta tungkol sa kanya, di ba? Ano? Yung Waway, Delilah. Ayun na naman siya. Oo nga pala. Ay, nako, Sir Waway. Thank you so much for giving us another, maganda to eh. Magandang, coverage. Okay. Okay, and then, bakit ang hindi tingnan ni Laila kung talagang constitutionalist siya? Yung bilis noong pagkapasa ng impeachment na hindi naman naintindihan ng mga miyembro ng House, 'di ba? Nagkikwento si Kadan Marcoleta. Opo. Biniro daw niya yung isang kasama niya sa House. Sabi niya, yung ba 32 pages na yan ay nabasa mo sa loob ng 30 minutos? Kasi 30 minutos 30 lang, minutes lang. pumirma na eh. Oh. Para yatang si Abante yon, tinanong niya. Kasi bro. Oh, di ba? Kadalasan sa ibang relihiyon tawag nila bro, di ba?
Baka siya banti yun. Ah! Nabasa mo ba yan? That is a legal document. May mga legal terms yan na baka noon mo lang nakita. Hala. Oh, at hindi wala silang time mag-google katulad ni Dan Fernandez. Oh. Paano Yung pa nabasa mo, sabi niya, hindi nga inamin sa kanya. Ala. Oh, sabi niya, isasuggest ko, gawin kang witness doon sa impeachment trial na hindi mo naintindihan. Sabi niya, wag na bang ganun? Oh. Kung hindi nila naintindihan at hindi Ano? sila kumbinsido doon sa nabasa nila Oh. na impeachment, hindi nila binasa yun. Ako pupusta. Karamihan doon sa pumirma. Iba ang motibo kung bakit sila pumirma. Dinadali. At Oo. inamin na ni Toby Chanko, di ba? Anong inamin? Binigyan ng kwarta. Ala. Oo. Wala eh. Ay, hindi nigyan ng kulta eh. Ala. Ala. Kaya po nagsipirma ang mga luko. Ala, guys. Maaring sila naman talagang catch the blessing lang naman. Tama naman. Pag binigyan ka, tanggapin mo. Oy, hindi tama Oo. yun. Bribery yun. Pero attorney, Bibigyan ka in connection with your official duty. Sabi, mali teka yun. muna. Yung pag official duty, mali Ay, official duty nila yung pagpirma eh. Yun. Discretion nila yun eh. Tama ka dun. Tama. Di ba yun ang sinasabi ni Ambassador Tiglao labang kay Congressman Frasco? Umamin Oo daw nga na. pala. Kaya ako Opo. tumanggap ng pera ay nung AKAP, etc. para sa mga projects. Sabi ni Bobby Tiglao, bribery yan. Nagsasabi ng totoo yung tao, dinimanda siya. Ganun ang trend po ngayon. Pagka kayo ay nagsasabi ng totoo, ay ididimanda kayo. Delikado. Kasi gusto nila tumahimik kayo, gusto nila matakot kayo. Natatawa pa nga ako Risa nung dinimanda, yung ididimanda daw ako. Opo. Hindi kami, we are not afraid. Sino ba nagsasabi sa'yo yung afraid ka? Oh. I'm also not afraid, kaya nga hinamon kita eh. Pambihira ka naman Dapat hindi daw siya natatakot, kami matakot. Hindi nga kami natatakot, Ma'am Risa eh. 'Di ba ako nga nagsabing demanda mo ako. Meron bang ganun takot na naghahamon? Ah, Kayo naman. May pinagluto. yan ang tandaan nyo. Sorry naman. Laila, paanong magkakaroon, paano ma-implement o masasapatupad ng Korte Suprema yung power niya under the expanded judicial power ng Korte Suprema at yung constitutional duty niya to provide a check and balance under a tripartite system of government kung hindi mo papayagan na ito ay kumuha ng information, sabi ni Attorney Torion, Ayun pala. with whom I agree. Opo. Hindi lang po ako nagsasabi niyan. Isang magaling na abogado pa ang nagsasabi. Pambihira naman itong mga taong ito eh. Ala, siya. Basta, alam mo, medyo panic mode na sila, tingin ko. Kaya kung ano-ano na sila. Oh, ayan, panic mode na daw kayo, Laila Dilimat, Risa Hontiveros. Panic mode na daw kayo. Ano ba yan? Huwag magpanik, masyadong halata. Sinasabi nila, di ba? Kaya nga, yung sinasabi natin na hindi nabasa, kaya sinabi sa guro Mali na ni yun. Senator Iba na. Subiri that it is a witch hunt. Ah. Ako nagalit sila. Witch hunt? Bakit witch hunt? Hindi mo nga naintindihan yung pinirmahan mo. Pinadali, di ba? Ayun ang dahilan. Oo. Ngayon, ang problema nila, ayan na naman yung pride eh. Akala nila immune sila, the rules do not apply. Ayan, inipit-ipit nila yung ibang mga complaint, di ba? May nag-file, inipit Opo. nila, hindi nila pinroses. Yung pang-apat ang pinroses nila. Nakalimutan yata nila yung 1-year ban. Ala. Hindi ko nga malaman kung sino ang nagpapayo rito sa mga ito. Baka si Manang Laila, at saka si Teddy Te. O si Chel Jokno. Yan. Tingnan nyo na lang record ng mga yan. Puro palpak. Kaya nagkakaroon ng butas. Di ba? Panalo na, butata pa. Yan yung tinatawag na pera na Naging bato pa. Senator Bato pa kasi pinatidismiss na Bato. Ayan, binigyan nyo ng reason para ipadismiss. Kayo ang palpak. Kanya, nung nakita yan ng Senado as an impeachment court, ay niremand. Pinabalik. Akala nyo naman kasi, kayong mga taga-house, hindi naman lahat, yung mga nagpapauto dyan sa liderato ng house, akala nyo walang makakapansin eh. Alam nyo minsan,
ay sa sobrang pride, diyan kayo madidisgrasya. Sa sobrang yabang, di ba nakalagay sa Biblia yan, di ba? Opo. Pride goes before a fall. Pag nagyabang ka, Nagyabang ikaw ka, ay babagsak. babagsak. Nangyari kay Dan Fernandez yan. Anong nangyari kay Abante? Saved by the Comelec lang yan eh. Oh, kung hindi kayo ma-impluwensya sa Comelec dahil ang Comelec ay pinamumunuhan ng dating abogado ng Pangulo at sumipsip kayo sa Pangulo, hindi ka naman mapaproklama, olats kay. Bago, mali naman yung sinasabing question mo eh. Mali pa yung procedure mo, late pa yung pag-file mo. Ala. Oh, kaso mo, binabraso nyo kasi alam nyo hawak nyo ang Comelec eh. Alam nyo. Anyway, umatakbo ang araw. Ano ngayon? Less than 3 years na. Oh, July 50 na. Darating din yan. Oh, di ba? Delikado. Oh, darating din yan. Bilog ang mundo, mga kasama. Makarma din kayo. Ha? Di ba? Makarma din kayo. Ikaw, George Garcia, makarma din kayo. Abante. Antayin nyo, abangan nyo ang karma nyo, di ba? O, patuloy tayo, Terne. At alam nyo, yung mga atraso ng mga ganyan, babalik at babalik sa inyo yan. Ang karma ay hindi nyo maiwasan kahit anong kapit nyo sa poder. Yun lang. Oh, yeah. O parang si Kwan, si Gibo. Si Gibo pala ay Maltese. Hindi yung aso ha. Hindi yung aso. Kasi meron pala siyang Maltese passport na booking. Ala. Kaya sabi, bakit daw siya ang defense chief? Sabi naman, in fairness kay Gibo, sabi naman niya, give up na niya yung kanyang passport noong 2022 nung siya ay tumakbo for senator. Recent lang yun ah. O 2022 at naniniwala naman tayo, hindi naman siguro magsisinungaling si Gibo. That was Pero ang ating 3 years problema, bakit siya in the first place may Maltese passport? What reason? Oh, that is the big question now. Kasi pag ikaw ay Pilipino at ikaw ay may ibang Lahi. pasaporte, ay teka muna, what does that say about your allegiance to our government and your patriotism, di ba? Oo nga naman. Kahit pag give up mo yun, ay ibig sabihin, for so long, gaano ka katagal mayroong Maltese passport, gaano katagal dual citizen, gaano katagal divided ang allegiance mo between the Philippines and Malta. At bakit Malta? Di ba? Oh. Oo. Attorney, ano yung Malta, please? Sabi nila. Hindi, country yun. Maliit na country maliit yun. yan. Oo. Di ba merong pelikula si Humphrey Bogart, yung Maltese Falcon. Meron ding Maltese na aso. Pero may nagsabi rito, tamang-tama daw na Maltese si Gibo. Pero kayo talaga, napaka-malisyoso. Grabe. Ay, hindi ko sabihin, tuta ng si Gibo, Maltese siya. Maltese. O, kasi yung Tuta pala ng kano itong si Gibo, kaya pala tahol ang tahol sa China. Oh, kayo dyan mga kababayan, please comment sa ating video ngayon kung ano ang inyong mga opinion dyan.